nilift ng Ombudsman yung previous strict memo na hindi nagbibigay access doon sa mga SAL-in. Initially po, your reaction to this po, sir? Well, tama naman talagang may access ang publiko. Para saan ang SAL-in kung sila lang ang nakakakita, hindi lalo nilang dinadaya or hindi siniseryoso. Kasi kung tutuusin, ang SAL-in para siya talagang financial position or doon mo makikita anong galaw ng kanilang yaman, kung may utang ba sila, 'di ba? Kasi karamihan sa mga politiko walang utang pero may mga mansyon, may mga kotse na mamahalin. Samantalang ang liit lang naman ng sahod ng mga public servants. Opo. And sir, doon po sa mga hindi gaanong pamilyar sa SAL-in, ano ba yung mga kailangan mong tingnan Yan, oo. para malaman kung may discrepancy, may tinatago ba, merong yaman na hindi ma-explain, etc.? Una yung sinasabi nating unexplained wealth kasi 'di ba pagka mas mabilis yung pag-accumulate nila ng assets, lumaki yung bahay, nagpagawa ng mansion, bumili ng lupa, maraming sasakyan, tapos ang sahod lang nila wala pang 200,000 pesos. Medyo hindi sumabay, 'di ba? So, yun yung tinatawag na unexplained wealth. At hindi mo kailangan maging accountant or mathematician kasi ma-observe mo naman 'Di ba yung parang kapitbahay mo pag nagpapintura, nagpadagdag ng kwarto, nagpalaki ng bahay, ay nag-abroad kasi yung anak. 'Di ba? Meron ka agad source. So ganun din 'yon. Kapag yung mayor nyo lumaki yung bahay, ay magnanakaw. Bakit lalaki yung bahay niya? Maliit lang ang sahod nila. So, yun po yung una, unexplained wealth. Pangalawa, lifestyle. Maaring hindi sa paglaki ng bahay, pero yung sinasabi natin pag-travel sa abroad, nagpapaaral sa ibang bansa, hindi naman scholar yung anak, nagpapa-birthday sa ibang bansa o sa yate. So, medyo yung lavish lifestyle na yun, hindi din akma doon sa, kumbaga tayo nga, diba sinasabi natin, live within your means. Aba, kung ang sahod mo mamaya babanggitin ko po yun. In fact, magbibigay ako ng instruction sa mga kasama ko sa opisina na ilabas sa social media lahat ng sahod ng mga mula presidente hanggang sangguniang maganda yan, sir. Ano naman to public information to Tapos para talaga ang panukala ko nga ngayon magkaroon ng isumbong mo, sumbong mo. Yung tibang picturean mo lang, i-post mo, may itatag kang account para matulungan yung ombudsman, matulungan ng BIR na mukhang natutulog din, na yan ang imbestigahan at habulin. Kasi yung sinasabi nating fact-finding, sa totoo lang po, madali yan dahil sa social media. Dahil yung mga kababayan natin, lahat kayo ang investigador. Lahat kayo ang testigo. Kasi kayo po yung nakakakita ng kanilang lifestyle, ng kanilang mga ari-arian, or nakakabalita